Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Isa namang pagkakataon ang ating pagsama-samahan inshallah sa oras na ito. Baka hindi mo pa ito alam. Ano ang Eidul Adha? Napakahalaga na tunghayan ng isang tao ang isang bagay na nagsimula noong unang panahon pa. Ito ay panahon pa ng mahal na propeta na si Prophet Ibrahim o Abraham alayhi salam. Ano nga ba ang Eidul Adha at ano ang mga bagay na dapat nating maalala tungkol dito at patuloy pa ang ating pag-aaral patungkol sa Eidul Adha. Sa ngayon, sa ating kinugunita sa ating mga kapatid na mga Muslim at maging sa mga hindi Muslim, ito ay nakikilala bilang isang holiday sa mga panahon na ito. Ang pagkakataon ng isang tao na makapag-aral sa mga bagay na nagsimula noong unang panahon na hanggang ngayon ay ginagampanan pa rin ay napakahalaga para sa kanya upang matuklasan at matunghayan ang mga bagay na bumuo sa kung anuman ang meron tayo ngayong panahon na ito. Napaka-importante dito ay ang mga propeta at ang mga sugo na ipinadala sa atin ng ating tagapaglikha ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang isang araw sa mga panahon na ito ng Dhul Hijjah na kung saan kung ang isang nag-hajj ay ito'y nakaligtaan niya na puntahan o kapanan, ito ay ang kanyang hajj ay mapapawalang saysay o walang visa. Ito ay kung saan sila ay pupunta sa isang lugar, sila ay suot tama ang kanilang mga ihram, sila ay sabay-sabay na nananalangin o nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ano ang tawag sa araw na ito? Ito ay ang ano, bakit dumating Eid al-Adha? Ang Yawm Arafah, wukuf fi Arafah, ang araw ng Arafah. At ang mga nag-hajj ay sila sabay-sabay na nandoon sa init ng disyerto, sa init ng araw, sila ay sabay-sabay na nagdudua sa Allah subhanahu wa ta'ala at napakahalaga nito para sa kanila. At kung ito naman, ang wukuf sa Yawm Arafah ay napakahalaga sa mga nag-hajj. Ano naman ang gampanin ng mga tao na hindi nag-hajj sa araw ng Arafah? Ano ang dapat nilang gawin? Pinakamainam na sunnah na tinuro sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ang pag-aayuno, fasting in the day of Arafah. Ito ay sunnah ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na itinuro niya ang gagawin ng mga tao na hindi nag-hajj sa mga panahon na ito, lalo na sa araw day of Arafah. Inshallah. Noong panahon, ang propeta Ibrahim ay pinagutusan ng ating tagapaglikha ang Allah subhanahu wa ta'ala na siya ay magtayo ng bahay, isang bahay. At ito ngayon ay ang Makkah o Baitullahil Haram. Ito ay kinikilala hanggang ngayon ng mga Muslim at doon sila ay nagpipilgrimage. Ito ang tanging pilgrimage na kung saan ito ay merong kinalaman sa pamamaraan na ginampanan ng mga propeta. At sa pagkakalam ninyo, ang mga Muslim sila ay sumusunod lamang sa paraan na itinuro ng mga propeta at hindi sa paraan o kung saan sino man o kanino man lamang na aral na pinagdalin. وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Yan ang sabi ng Allah sa Quran kay Propeta Ibrahim. Kanya sinabi, at ikay maghayag, ikaw ay magpahayag, mag-anyaya na ang mga tao ay mag-hajj o sila ay mag-pilgrimage. Ya'tuka rijalan, sila ay magpupunta dyan sa iyo, sila ay naglalakad sa kanilang mga paa, ala kulli dhamirin, at sila man ay sakay ng kanilang mga sasakyan. Yatina min kulli fajjin amiq, at sila ay manggagaling mula sa iba't ibang sulok ng daigdig o ng mundo. Ito ang paraan na tinuro sa kanya ng Allah noong panahon na ito at kanya namang inihayag na hanggang sa ngayon naman ay ang mga tao ay patuloy pa rin ang kanilang pagpunta sa banal na lugar na ito bilang pagsunod, pagpunita sa ipinagutos ng Allah sa propeta Ibrahim o Abraham alayhi salam. Ano ang tawag sa 7 times na umiikot ang mga nag-hajj sa tuwinang sila ay pupunta doon sa lugar ng Masjid al-Haram? Ikot sila ng 7 times kasama ito sa mga alituntunan ng Hajj o sa pagka ito ay nakalitaan ay walang saysay ang kanilang Hajj. Ano ang tawag sa ganitong gawain?
7 times sila iikot doon sa Masjid Al-Haram. Napakapatid, napakahalaga na ang mga panahon ng Hajj ay ating guldahin pagkat sa panahon na ito, dito natin nagagampanan at nasasasihan ang limang haligi ng ating pananampalataya. Arkan Islam al-Khams, Shahada, Salah, Zakah, Siyam wa Hajj. Nandito sila lahat sa mga panahon na ito. Na ang panahon na ito ay panahon ng sakripisyo, pag-aalay, at ito ay muling pagbalik natin sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nakikita natin, natutungkayan natin ang kaganapan na ang maraming tao nanggaling sa iba't ibang lugar, sabay-sabay, sa isang direksyon, sa isang lugar, sa isang gawain ng kanilang ginagampanan. Walang kinalaman ang pinagkaiba ng salita, ng kulay, ng kultura, at ng kung ano-ano ba. Pagkat isa lamang ang kanilang daladala dito ay ang kanilang pananampalataya sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ay lagi tayong bibilang ng Allah sa ganitong gawain. Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Fatuba bil ghuraba wa ila al-liqa'i. Until the next time, hanggang sa susunod. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.